Magandang umaga mag-aaral. Ako nga po pala si Carl Agustino Blesala. Ngayon, tatalakayin po ng aming grupo ang tungkol sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ikalawang markahan, Module 7. Ang mga hakbang sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng imbestigasyon o pangangalap ng mga datos sa layuning magbigay kasagutan sa mga tanong o suliranin ng isang mananaliksik. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga kahulugang inilahad ng iba't ibang dalubhasa at autor sa pananaliksik. Ako nga po pala si Kiara B. Ripolio. Ang mga sumusunod ay mga kahulugang inilahad ng mga dalubhasa at autor sa pananaliksik. Ayon kay Packard III noong 2016, ang pananaliksik ay masistemang gawain ng mga pagsusuri ng mga paksa. Isinasagawa ito upang makabalangkas ng mga makatotohanang pagpapaliwanag at konklusyon sa iba't ibang larangan. Halimbawa, sa larangan ng siyensya, ang nooy kumakalat na COVID-19 virus ay unti-unti nang nalutas sa pamamagitan ng pananaliksik at nagawa ng COVID vaccine. Sa kabilang banda, ayon naman kay Jackson noong 2016, ang pananaliksik ay isang sining at paraan ng paghahanap ng teorya at paglutas sa teoryang ito. Ito'y isang komprehensibong gawain na lumulutas ng teorya. Kinakailangang may wasto at maayos na gamit ng kritikal na mga salita. Dagdag pa ni Calderon at Gonzalez, ang pananaliksik ay maaaring isang sadya, sistematiko at makaagham na proseso ng pagtitipon, pagsusuri at paglalahad ng datos para malutas ang isang suliranin at mapalawak ang kaalaman ng isang individual. Ngayon ay datako na tayo sa layunin ng pananaliksik. Ayon kay Jackson noong 2016, mayroong mga layunin na dapat malaman sa pagsasagawa ng pananaliksik. Dapat na makatuklas ng bagong impormasyon, makapagbigay ng bagong interpretasyon sa dati ng ideya, mabigyang linaw ang isang issue o paksa, magbigay solusyon sa isang suliranin, makapagbibigay ideya batay sa pangkasaysayang perspektibo sa isang pangyayari. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik. Pero bago iyon, ako nga pala si Lani D. Ibo, STEM 11 DAEL. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay ang sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari at iba pa. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng makabuluhang pananaliksik na hinango mula sa iba't ibang autor na eksperto sa ganitong larangan. Una, pumili ng tiyak na paksa at pagkatapos limitahan ang paksang napili. Bakit nga ba kailangang limitahan ang paksang napili? Upang maiwasan ng pag-uulit o pag-iikot ng salita, o di naman kaya'y upang hindi mawala ng interes ang mambabasa. Ayon kina Dolores Taylan, Jason Petras at Jonathan Geronimo, noong 2016, 150, ang mabisang pananaliksik ay nakabatay sa makabuluhang suliranin na tinatawag na gap. Ano nga ba ang gap? Ang gap sa pananaliksik ay tumutukoy sa kakulangan o espasyo sa kaalaman na nais-punan o sagutin ng isang pag-aaral. Ang pagpapasya sa kritikal na issue o gap ng pananaliksik ang pangunahing isaisip ng mananaliksik sa formulasyon ng pipiliing paksa. Narito ang mga katangian ng mahusay na paksa sa larangan ng wika at kultura. Una,
tiyaking ang paksa ay malapit sa interes ng mananaliksik at pagkukonsidera sa kapakanan ng paksa. Kung pipili ng paksa, dapat may interes ang mananaliksik sapagkat kung ang mananaliksik ay hindi interesado sa kanyang gawa, maaaring maling impormasyon ang kaniyang mailalahad. Pangalawa, makapagtitiyak ng sapat na materyales o sanggunian. Mahalaga ito upang sapat at mapagkakatiwalaang referensya ng pananaliksik at upang hindi plagyarismo ang isinasagawang pag-aaral. Pangatlo, makabubuo ng mga tiyak na suliranin at hypothesis. Mahalagang makabubuo ng suliranin at hypothesis sapagkat ito ang nagsilbing gabay upang mas kapani-paniwala ang isinasagawang pag-aaral. Pang-apat, may katangiang napapanahon at nakapag-aambag sa kasulukuyang kalagayan o fenomena sa larangan ng wika at kultura. Mahalaga ito dahil ito ay nagre-refleksyon ng mga pagbabago at hamon sa lipunan. Naglalarawan ito kung paanong ang mga wika at kultura ay nakikibagay sa mga nakabagong panahon, komunikasyon o iba't ibang aspeto ng buhay. Panglima, may matibay na ugnayan at kabuluhang mapaglalapatan ng angkop at malayang metodo o pamamaraan. Mahalaga ito upang mapanatili ang maayos na koordinasyon at epektibong pagsasagawa ng gawain. At ang pinakahuli, paksang nakapagyayaman sa pag-unawa, pagdadalumat at pagpapalaga sa anumang isyu o usapin sa larangan ng kultura at wika. Mahalaga ito dahil ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagmumulat sa mga komplikadong aspeto ng lipunan. Naglalaman ito ng pag-aaral at pagsusuri ng mga konsepto, tradisyon at patakaran na nagpapahayag ng kahalagahan ng wika at kultura. Ayun lang po ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig. Pakinggan naman natin ang sumusunod na mang-uulat. Tatalakayin natin ngayon ang ikalawang hakbang sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik. Ang sumulat ng pamagat, pampananaliksik, pagkatapos sumili ng paksa. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang ito'y gawin. Ang una ay ang tatlong bahaging Sohor, Sitoy at Oles noong 2004. Letter A, Puko sa pag-aaral. Letter B, Populasyon o Respondente. Letter C, Lugar. At ang pangalawa ay, matapos malimitahan ang paksa ay pwede nang gumawa ng pamagat sa gagawing pananaliksik sa pagpapatuloy nito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Dame Kaiseries at magtatalakay tayo ngayon tungkol sa pagbuo ng thesis na pahayag. Ang thesis na pahayag ay isang mahalagang bahagi ng isang pananaliksik. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa iyong pag-aaral at nagtatakda ng layunin nito. Ang thesis na pahayag ay naglalaman ng iyong pananaw o posisyon tungkol sa isang partikular na paksa. Ang pagkakaroon ng malinaw na thesis na pahayag ay parang pagkakaroon ng isang mabuting tsoper sa isang sasakyan. Kung wala ito, malamang na maligaw ka at hindi makarating sa iyong destinasyon. Sa kabilang banda, kung mayroon kang malinaw na thesis na pahayag, mas madali mong matutukoy ang iyong direksyon at mas mabilis mo mararating ang iyong layunin. Ang thesis na pahayag ay isinusulat sa bahagi ng introduksyon, madalas matatagpuan ito sa hulihang bahagi ng talata. Mas makakabuti ang iyong pahayag ay may kalakip o pinagbantayang kaugnay na literatura o pag-aaral. Halimbawa, kung ang iyong pananaliksik ay tungkol sa epekto ng social media sa mental health ng mga kabataan, ang iyong thesis na pahayag ay maaaring maging ang paggamit ng social media ay may malaking epekto sa mental health ng mga kabataan na nagdudulot ng mga problema tulad ng anxiety at depression.
Kaya sa pagbuo ng iyong thesis na pahayag, huwag mong kalimutan na ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong pananaliksik. Ito ang magbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong pag-aaral at magbibigay ng saysay sa inyong mga pagsisikap. Sana mayroon kayong natutunan sa aking mga isinasalaysay. Magandang araw po sa inyo mga binibinit Ginoo. Ako nga po pala si Rixel Jane Relyosa. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga uri ng hanguan ng mga impormasyon. Una ay ang hanguang primarya. Ito ay kung saan ang datos o ideyang kinalap ay nanggaling mismo sa direktang hanguan o individual, otoridad o organisasyon. Halimbawa nito ay pakikinayam o interview sa kinauukulan. Halimbawa, ayon kay Ginang Cadorna, guro sa Filipino, sa kanyang panayam hinggil sa kahalagahan ng pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sinabi niya na mahalaga ang papel na ginagampanan ng pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino sapagkat sa pamamagitan ng gawaing ito, natutulungan tayong tuklasin ang pinagmulan ng yaman ng wika at kultura natin. Sa makatuwid, na pag-iibayog pa natin ang paglilinang at pagtatangkilik sa sariling atin. Sekundaryang hanguan, kung saan tinutukoy ang mga hanguang limbag na dokumento tulad ng aklat, journal, magazine, pahayagan, artikulo, mga naunang pag-aaral na thesis, disitasyon, pananaliksik, mga manual at iba pa. Tandaan, ang mga hanguang primarya at sekundarya ay maaaring makuha sa pamamagitan ng online o print. May ilang hanguan na makikita lamang online subalit may ilang print na makikita na sa web. Makakakita na ng maraming hanguang nakalimbag sa silid-aklatan subalit ilan sa mga ito ay online na rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Precious Jamaica R. Millones. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga uri ng hangguan ng mga impormasyon. Sa mga uri na ito, nakahati-hati ito sa tatlo. Ang una ay ang A, hangguang primarya, at ang ikadalawa ay B, sekundaryang hangguan, at ang ikahuli naman ay C, hangguang elektroniko o internet. So, magsisimula ako sa C, hangguang elektroniko o internet, dahil ako naman ang nakatoka sa pagbabasa nito at pag-explain. Ang mga datos o impormasyon ay mababasa at makukuha online, ngunit laging isaisip na hindi lahat ng impormasyong naririto ay mapagkatiwalaan sa dahilan ang ilang website ay hindi gaanong mahigpit sa mga impormasyon, lalo na kung walang administrador ang site, kaya nararapat lamang na suriin ang mga datos na makukuha rito at siguraduhin may angking kredibilidad ang mga ito. Ipinahiwatig sa ating binabasa ay dapat tayong mapanuri sa anumang search natin sa ilang datos o website, dahil hindi lahat ng impormasyong naroon ay makatotohanan at dapat ang site ay mayroong administrador at siguraduhin may angking kredibilidad ang mga ito. May ilang paalala sa pagkuha ng impormasyon. Dapat ang impormasyong makukuha ay naipaliwanag ng maigi at nasuportahan ng mga ideya. Ang mga impormasyon sa website ay hindi na-access at nababago ng kung sino-sino lamang. Isaalang-alang ang kredensyal ng sumulat at website at kung wala bang pagkiling sa ideya. At dito nagtatapos ang ating video. Salamat sa iyong panunood. Bumuo ng mga layunin sa pag-aaral upang mailahan ang suliraning pampanaliksik. Bago ko simulan ang aking pagsanaysay, ay ako pa pala si Pigarom Hanamers.
Sa pagbuo o pagsulat ng layunin ng pag-aaral, dapat matatagpuan dito ang mga tiyak na dahilan kung bakit kailangang isagawa ang pag-aaral at mga tiyak na suliranin na nakasulat sa anyong patanong. Halimbawa, level of confidence of Manhuid Secondary School's athletes as influenced by their coaches' coaching styles, a basis for effective and efficient coaching strategies, Cadorna 2018. Paglalahad ng suliranin. Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa antas ng tiwala sa sarili ng mga atleta sa mga paaralang sekundarya ng manhuyod habang may kompetisyon at estilo ng pagsasanay ng mga taga-sanay batay sa pananaw ng mga atleta habang isinasagawa ang pagsasanay at paligsahan. Halimbawang patanong. Una, ano ang antas ng tiwala sa sarili ng mga atleta habang may kompetisyon tulad ng Negros Oriental Athletic Association o tinatawag na Tingnoraa na palaro? Ikalawa, may kaugnayan ba sa pagitan ng antas ng tiwala sa sarili at profile ng mga atleta? At dyan nagtatapos ang aking pagsanaysay tungkol sa suliraning pampananaliksik. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay dadako na tayo sa paksang isulat o ilatag ang mga hypothesis ng pag-aaral. Ngunit bago ako magsisimula, ako nga pala si Quetzal Zephania M. Ibo. Bilang mananaliksik, kailangan mong maitala ang pinakalohikal o pinakamakatwirang mga palagay ukol sa isyo ng sa huli ay mapatunayan, mapatibay, masusugan o mapasubalian. Sinasagot nito ang tanong na, ano-ano ang mga makatwirang pagpapalagay o haka ng mananaliksik ukol sa kanyang paksa? Mga uri ng hypothesis. Una, hypothesis na deklaratibo. Kilala rin sa tawag na directional na hypothesis at nakatuon sa paglalahad ng positibong ugnayan ng dalawang salik sa pananaliksik. Ang unang salik o bahagi bilang siyang sanhi at ang pangalawa bilang siyang bunga. Pangalawa naman ay hypothesis na prediktibo. Hypothesis na kaugnay ng pagbibigay ng isang kondisyonal na sitwasyon sa paksa. Ang kalagayan ng prediction ay matutukoy at masusuri matapos isakatuparan ang panukala o rekomendasyon ng pananaliksik. Pangatlo, hypothesis na patanong. Maaari ding magsilbing hypothesis ang mga lohikal na tanong na ilalahad sa isang pananaliksik. Masusuri ang kalagahan at ang mga sagot sa mga patanong na hypothesis na ito pagkatapos ng pananaliksik. At ang pang-apat, hypothesis na null. Tinutukoy ang walang direktang ugnayang umiiral sa mga saliksik na naitala kaugnay ng problemang pinapaksa ng pananaliksik. Madalas ginagamit ang ganitong uri sa mga pananaliksik na kwantitatibo o gumagamit ng isang tiyak na estadistikal na pagsusuri ng pananaliksik. Halimbawa, walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng tiwala sa sarili at profile ng mga atleta. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, paalam! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang paggawa ng survey questionnaire mula sa nabuong layunin ng pag-aaral. Ako nga po pala si Danik Lugil Biga. Ano ang survey questionnaire? Ito ay isang tiyak na mga katanungan na maaaring maisagawa sa pamamagitan ng isang papel at panulat at ito'y iyong ibabahagi at sasagutan ng mga respondante. Halimbawa ng survey questionnaire.
Sapat ba ang iyong kakayahan sa paggamit ng ating wikang pambansa? A. Sapat na sapat. B. Sapat lang o katamtaman. C. Kakaunti. D. Walang kakayahan. Dapat mong tandaan na kailangang magkaugnay ang layunin ng iyong pag-aaral at ang nilalaman ng mga katanungan ng iyong questionnaire. Huwag gumawa ng tanong na hindi naman hiningi sa layunin ng iyong pag-aaral. Maligayang pagbabalik! Muli, ako nga po pala si Rixel General Yosa at ngayon naman ay tatalakayin natin ang bumubuo ng theoretical at conceptual na balangkas. Makakabuo ka ng guhit ng isang balangkas kung malawak na ang iyong kaalaman sa paksang napili, bunga na rin ng iyong pagbabasa ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbuo ng theoretical at conceptual na balangkas, nagkakaroon ng mas malinaw na paglalahad ang isang suliranin ng isang pananaliksik kung ano-ano at papaano nagkakaugnay-ugnay ang bawat variable sa isa't isa. Ayon kay Garciano at Rowling noong 2013, na binanggit naman ni Bernardino na sa pamamagitan ng paggamit ng isang theoretical na presentasyon, mas nabibigyang diin at linaw ang kaugnayan ng mga variable na pinag-aaralan sa isa't isa. Ayon nga kina Miles at Haberman noong 1974 na muling binanggit ni Bernardino na ang konseptual na balangkas ay isang representasyon sa pasulat o visual na pamamaraan ng iyong pinag-aaralan sa pananaliksik tulad ng mga pangunahing salik, konsepto, at variable. Sa pamamagitan ng isang konseptual na balangkas ay nakikita ang hinihinalang relasyon o kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kailangan ang sapat na kaalaman at kahusayan ng mananaliksik sa kanyang pagbabatayang konsepto, kaisipan at teorya. At ako na naman ay nagbabalik upang ibahagi ang tungkol sa pagbuo ng theoretical at conceptual na balangkas. Kung makikita ninyo sa larawan, ito ay isang dialogo o diagrama. Ang mga arrow sa diagrama ay nagpapakita ng mga ugnayan sa pagitan ng mga bahaging ito. Halimbawa, ang arrow mula sa kahusayan sa sarili patungo sa pagganap ay nagpapakita na ang antas na tiwala sa sarili ay maaaring nakatuon sa kanyang pagganap. Ang arrow mula sa pagganap patungo sa reaksyong pang-emotional na tugon ay nagpapakita na ang pagganap ng atleta ay maaaring makakaapekto sa kanyang emotional na tugon. Hindi ito nakalabel sa Ingles, ngunit tila ito ay tumutukoy sa paghihikayat at emosyonal na reaksyon ayon sa pagkakatunog. Posible na ang mga kahong ito ay naglalarawan ng mga salik na maaaring makakaapekto sa iba pang bahagi ng diagrama. Kaya kailangan ng mananaliksik ang sapat na kaalaman at kahusayan sa kanyang pagbabatayang konsepto, kaisipan at teorya. Ilahad ang saklaw at limitasyon ng iyong pag-aaral. Bilang mananaliksik, nararapat lamang na alam mo kung hanggang saan ang iikuti ng iyong isa sa gawang pag-aaral, kung saan magsisimula at kung ano-ano ang sakop ng naturang pag-aaral. Halimbawa, saklaw ng pag-aaral na ito ang napiling 34 na atleta sa mga paaralang sekundarya ng manhuyod na lumahok sa Negros Oriental Athlete Association or NORAA na palaro noong November 14 to 18, 2016. Ang mga atleta na ito ay napili sa ginanap
na palarong pandistrito noong Oktubre 20 to 21, 2016 sa liwasan ng mataas na paaralan ng Manhuyod National High School, kung saan sinalihan ng sa iba't ibang mga sekundaryang paaralan ng Manhuyod tulad ng Kauswagan High School, Pancio High School, Sampiriton Community High School, Manhuyod Science High School, at Manhuyod National High School. Limitado rin ang mga pag-aaral na ito sa mga kaganapan o sport na nilahukan ng mga atleta sa nuraa na kompetisyon, tulad ng table tennis, athletics, lawn tennis, chess, at volleyball. Ang pag-aaral ay limitado lamang sa paghahanap ng antas ng kumpiyansa sa sarili ng mga atleta sa mga paligsahan, sa palakasan na naimpluwensyahan sa mga estilo ng pagsanay sa kanyang pagsasanay. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang dalawang paraan ng pagbibigay ng kahulugan. Una ay operasyonal na pagpapakahulugan. Ito ay kung saan bibigyang linaw ang mga katawagan sa paraan kung paano ito gagamitin sa iyong pag-aaral. Pangalawa ay konseptual na pagpapakahulugan. Tumutukoy naman ito sa standard na kahulugang matatagpuan sa diksyonaryo. Halimbawa, ang ilang termino na ginagamit sa pag-aaral na ito ay binibigyang kahulugan ng mananaliksik batay sa gamit para maunawaan ng mga mambabasa ang mga konseptong inilahad dito. Antas ng kahusayan. Sa pag-aaral na ito ay tumutukoy sa damdamin at paniniwala ng mga atleta tungo sa kanilang kahusayan sa pagganap tuwing may paligsahan. Balikang muli ang mga nabasang kaugnayan na pag-aaral at literatura at isa-isahin isulat at banggitin ang mga pinaghanguan ng ideya o impormasyon. Mahalagang mabanggit ng mananaliksik kung kani-kaninong hinango ang ideya o impormasyon binanggit dahil ito ay isa sa magiging sukatan ng iyong katapatan bilang mananaliksik at magbigay rin ito ng kredibilidad sa iyong papel. Mapapatunayan sa mga mambabasa na hindi gawa-gawa lamang ang mga ideyang binanggit sapagkat sila mismo ang nabigyan ng pagkakataon na ma-exist ang tunay na pinanghanguan ng mga kaugnayan at pag-aaral at literatura. Mahalagang kasanayang nararapat matutuhan sa pananaliksik ang mga karampatang pagkikilala sa sanggunian. Ang hindi pagtukoy sa mga sangguniang libro, artikulo at iba pa ay malinaw na anyo ng plagiarismo or plagiarism na lumalabag sa pagiging matapat ng isang mananaliksik. Maligayang pagbabalik, ako si Lani D. Ibo at ngayon naman ay tatalakayin natin ang iba't ibang estilong ginagamit sa paghahanda ng sanggunian. Una ay ang estilong MLA o Modern Language Association. Ang estilong MLA ay ang pinakapopular na estilo ng dokumentasyon sa larangan ng malayang sining at humanidades gaya ng wika, literatura, kasaysayan at filosofiya. Halimbawa dito ay Constantino Pamela C. Pagpaplanong pangwika tungo sa modernisasyon, karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Lungsod ng Quezon, sentro ng wikang Filipino, 1971. Makikita natin na ang unang nakalagay ay ang apelyido ng autor, pangalan at ang kanyang inisyal. Kasunod naman dito, ang pamagat ng aklat, dagdag na impormasyon, lugar ng palimbagan, kuwit at petsa ng pagkakalathala. Ngayon naman ay ikukumpara natin ang estilong MLA at APA.
Makikita natin sa dalawang estilo na ang pangalan ng author ay sinusulat ng kumpleto ang kanyang pangalan at nauna din ang petsa ng pagkakalathala. Mapapansin din natin na may print na nakalagay sa MLA at wala sa APA. At doon lamang natapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig. Tumapo naman tayo sa susunod na mang-uulat. Ngayon, dadako na naman tayo sa APA o American Psychological Association. Ang estilong APA o American Psychological Association ang pinakaginagamit na paraan ng dokumentasyon sa larangan ng agham panlipunan o social sciences, gaya ng psikolohiya, sosyolohiya, antropolohiya, kasaysayan, agham pampolitika, heograpiya, aralin at komunikasyon o communication studies at economics. Halimbawa, nakikita nyo naman na may dalawang halimbawa. Sa pangunang halimbawa, dito ipinapaloob sa panaklong ang apelyido ng may akda at taon ng pagkakalathala. Inuuna ang paglagay ng impormasyon bago ang may akda at kailan ito inilathala. Maaari ding isama ang pangalan ng may akda sa daloy ng pahayag at ipaloob na lamang sa panaklong ang taon ng pagkakalathala ng libro o artikulo. Sa pangalawang halimbawa naman, nakikita nyo na uuna ang may akda bago ang impormasyon. Kung ang binanggit sa pangungusap ay direktang CP or direct citation, pag uuna ang may akda, nararapat itong lagyan ng kuwit bago ang impormasyon at ipaloob sa panipi at maisama rin ang numero ng pahina. Sa panaklong ang dapat huwag kalimutan ang paglalagay kung kailan ito inilathala sa hulihan. Istilong CMS at Turabian. Ang istilong Chicago Manual of Style o CMS ay unang inilabas ng University of Chicago Press noong 1906. Nasa ika-16 nitong edisyon sa kasalukuyan. Ito ngayon ang pinakamatandang nangungunang pamantayan ng dokumentasyon. Ang estilong Turabian naman ay hango rin sa estilong CMS. Si Kate Larimore Turabian, 1873 hanggang 1987. Graduate School Dissertation Secretary ng UCP. Ang orihinal na may akda ng ay Manual for Writers of Research Papers, Thesis, and Dissertation. Tala Bibliografiya. Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa mga nabuong policy sa Malaysia at Indonesia. Ang tala bibliografiya o bibliografiya ay isang listahan ng mga sanggunian o akda na ginagamit o inirekomenda ng isang akademikong pagsusuri o proyekto. Karaniwan ito ay nakaayos sa alpabetikong order at naglalaman ng mga impormasyon tulad ng pangalan ng may akda, pamagat ng akda, taon ng paglathala at iba pang kahalaghang detalye. Ito ay naglalayong suportahan ang mga idinudulog na pahayag o argumento ng may akda sa pamamagitan ng pagpapakita ng pinagmulan ng kanyang impormasyon. Halimbawa, Smith J. 2005, The Art of Writing, A Guide to Creative Expression, New York Publishing House. Johnson M. 2012, Research Methods in Social Sciences, London Academic Press. Garcia A.C. 2008, Understanding Literature, An Introduction, Boston Educational Publishers. Sa halimbawang ito, makikita mo ang pangalan ng may akda, Smith Johnson Garcia, taon ng paglathala 2005, 2012 at 2008, pamagat ng akda, The Art of Writing Research Methods in Social Sciences, Understanding Literature, at lokasyon ng paglathala
New York, London, Boston. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na hanapin o suriin ang orihinal na pinagmulan ng impormasyon. Dadako naman tayo sa parenthetical talasanggunian. Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa mga nabuong policy sa Malaysia at Indonesia. Ang parenthetical talasanggunian o in-text citation ay ang pagsama ng sanggunian o akda sa loob ng teksto ng isang pagsusuri o akademikong sulatin. Karaniwan ito'y isinusulat sa loob ng parenthesis o itinataglay sa loob ng teksto mismo at naglalaman ng pangalan ng may akda at taon ng paglathala. Halimbawa, ang pagsusuri ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik. Garcia, 2010. Maraming manunulat ang nagbigay diin sa kahalagahan ng ekonomiya. Johnson and Smith, 2018. At isinagawa ni Robinson et al. 2016 ang isang malalim na pagsusuri ukol sa teknolohiya. Sa bawat halimbawa, ang pangalan ng may akda o may akda kasama ng taon ng paglathala ay itinataglay sa loob ng parenthesis. Ito ay naglalayong gabayan ang mambabasa kung saan makikita ang orihinal na pinagmulan ng impormasyon sa teksto. Ngayon naman ay ating talakayin ang takda ng metodolohiya ng pananaliksik. Takda ang metodolohiya ng pananaliksik. Ito ay ang pag-iisa-isa ng kalipunan ng mga sistematikong pamamaraan ng pagtuklas at proseso ng imbestigasyon na gagamitin sa pangalap ng datos sa isasagawang pananaliksik. Kabilang dito ang disensyo at pamamaraan, hakbang-hakbang na pangalap ng datos, pagsusuri ng datos, paglalarawan ng lunar ng pananaliksik at populasyon o maging tagasagot, at plano para sa presentasyon ng datos. Nahahati sa 5 mahalagang bahagi ang nilalaman ng metodolohiya ng pananaliksik. Ito ay ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik, lokal at populasyon ng pananaliksik, kasangkapan sa paglikom ng datos, paraan sa paglikom ng datos, paraan ng pagsusuri ng datos. Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik upang pagsama-samahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan. Ito ang nagtitiyak na masagot ng pananaliksik ang suliranin at matupad ang layunin na itinakda nito. Madalas na ginagamit bilang pangkalahatang distinksyon ng disenyo ang pagiging kwantitatibo o quantitative sa English o kwalitatibo o qualitative sa English ng pananaliksik. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sheena May Sarong at hayaan niyo akong italakay sa inyo ang kuwantitatibong pananaliksik at kwalitatibong pananaliksik. Ano nga ba ang kuwantitatibong pananaliksik at kwalitatibong pananaliksik? Ang kuwantitatibong pananaliksik ay tumutukoy sa sistematiko at empirical na investigasyon ng iba't ibang paksa at fenomenong panlipunan sa pamamagitan ng mathematical, estadikal at mga teknik na pamamaraan na gumagamit ng komputasyon. Kadalasan ginagamit din ito ng mga nasusukat at nakabalangkas na pamamaraan sa pananaliksik gaya ng survey, eksperimentasyon at pagsusuring estatistikal. Kadalasan tiyak, mapanlahat at deskriptibo ang konklusyon ng mga pananaliksik na nasa ganitong disenyo. Halimbawa, ngayon ay tatalakayin naman natin ang kwalitatibong pananaliksik. Ang kwalitatibong pananaliksik naman ay kinapalolooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan na gumagabay rito. Ang kaganitang ginagamit sa pangangalap ng datos sa ganitong uri
ay walang tiyak na istruktura o kakikitaan lamang ng bahagyang istruktura at hindi ginagamit ng pagsusuring statistikal ang datos na nakakalat. Ito ay nag-uusisa at exploratory, hindi ito makapagbibigay ng tiyak at mapanlahat na conclusion. Bagkos ay layunin lamang nitong magpaliwanag at magbigay ng inisyal na pagkaunawa tungkol sa pagbuo ng desisyon. Halimbawa, at yun lamang po muna. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si J. Bright P. Daan. Ano nga ba ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik? Ito ang nagtitiyak na masagot ng pananaliksik ang suliranin at matupad ang limitasyong pinaglalito. Madalas na ginagamit bilang pangkalahatang restriksyon ng disenyo ang pagiging kwantitatibo o kwalitatibo ng pananaliksik. Ang kwantitatibong pananaliksik ay tumutukoy sa sistematiko at empirikal na investigasyon ng iba't ibang paksa at punemong panlipunan sa pamamagitan ng matematikal, estadistikal at mga teknik na pamamaraan na gumagamit ng komputasyon. Kadalasan, ginagamitan din ito ng mga nasusukat at nakabalangkas na pamamaraan sa pananaliksik gaya ng survey, eksperimentasyon at pagsusuring estadistikal. Ang kwalitatibong pananaliksik naman ay kinapalooban ng mga uri ng pagsisiyasan na ang layunin ay maging unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan ng pagkakaya ito. May iba't ibang pamamaraan ang maaaring isagawa ng isang mananaliksik batay sa itinakdang suliranin ng pananaliksik. Narito ang ilang batayang pamamaraan. Ang una ay ang survey, isang metodo na ginagamit upang mangalap ng datos sa sistematikong pamamaraan sa isang tiyak na populasyon o sampol ng pananaliksik. Pangalawa naman ay ang pakikipanayam o interview. Ito ay pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may otoridad o di kaya ay may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik. Ang pangatlo naman ay ang dokumentaryong pagsusuri. Ito ay isang pamamaraan sa pananaliksik na ginagamit upang kumalap ng impormasyon na susuporta at magpapatibay sa mga datos ng pananaliksik sa pamamagitan ng analitika at pagbasa. Ang panghuli naman ay ang nakabalangkas na obserbasyon at pakikisalamuhang obserbasyon. Ang nakabalangkas na obserbasyon ay pagmamasid ng pananaliksik sa mga kalahok na ang focus ng pag-aaral habang sistematikong itinala ang kanilang pagkilos, interaksyon at pag-uugali sa pamamagitan ng gabay sa obserbasyon. Mga bahagi ng sulating pananaliksik. Kabanata 1, ang suliranin at ang saklaw nito. Metodolohiya ng pananaliksik. Paraan ng paglikom ng mga datos. Nilalaman ng bahaging ito ang hakbang-hakbang na plano at proseso sa pagkuha ng datos. Mga hakbang at proseso sa pagkuha ng datos, paggawa ng mga katanungan o survey, alamin kung anong mga grupo, edad, kasarian at trabaho, pamaraan sa pagsusuri ng datos, pamaraang obserbasyon, panayam o pagtatanong at objektibo. Pagsusuring estadistika, pamaraan sa pagsusuri ng datos. Kwantitibo ang panaliksik, nakapaloob sa bahaging ito ang iba't ibang estadistika na pamaraan para sa komputasyon at pagsusuri ng datos. Magandang araw! Kamusta ang lahat? Paraan sa paglikom ng datos. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga paraan sa paglikom ng datos. Ano nga ba ang paraan sa paglikom ng datos? Bago ko simulan ang ating talakayan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Alexa Dane Gallo, ang iyong tagabigay impormasyon para sa araw na ito. Ang
paraan sa paglikom ng datos ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng iba't ibang paraan depende sa layunin ng pagkuha ng impormasyon. Narito ang ilang pangunahing paraan. Una, surveys o pagsusuri. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tanong sa isang sample ng populasyon. Maaaring ito'y oral, physical o online na pagsusuri. Pangalawa, pagmamasid o pagsusuri. Direktang pagtingin sa mga kilos, gawi o sitwasyon. Halimbawa, maaaring magkaroon ng pagmamasid sa isang eksperimento o pag-aaral. Pangatlo, pag-aaral ng dokumento. Paggamit ng mga dokumento tulad ng aklat, artikulo o iba pang pagsusuri ng teksto upang makuha ang kinakailangang impormasyon. Pang-apat, eksperimento. Pagtatangkang manipulahin ang mga variable upang makita ang epekto nito. Karaniwang ginagamit ito sa agham at psikolohiya. Pang-lima, pag-aaral ng kaso. Pag-aaral ng particular na kaso o sitwasyon upang malaman ang mga detalye at proseso sa loob nito. At ang panghuli, paggamit ng teknolohiya. Gamit ang modernong teknolohiya tulad ng mga sensor, online analytics, at iba pang electronic na paraan ng pagkuha ng datos. Ang mahalaga sa paglikom ng datos ay ang pagsunod sa etikal na mga pamantayan at pagiging tiyak sa layunin ng pagkuha ng impormasyon. Ang paraan ng pagsusuri ng datos ay maaaring mag-iba depende sa layunin ng iyong pagsusuri. Ngunit sa pangkalahatan, narito ang ilang hakbang na maaari mong sundan. Una, pagtukoy ng layunin. Unang hakbang ay dapat mong malaman kung bakit mo kailangan suriin ang datos. Ano ang iyong layunin o tanong na nais mong sagutin? Pangalawa, pagkuha ng datos. Kung hindi mo pa nakukuha ang datos, kailangan mong mahanap at kunin ito. Maaari mong gamitin ang iba't ibang paraan tulad ng pananaliksik, survey, o pag-download mula sa mga pagkukunan. Pangatlo, pagsusuri ng kalidad. Tiyakin na ang iyong datos ay mataas ang kalidad. I-check ang pagiging tumpak, kumpletong detalye at kung saan ito nanggaling. Pang-apat, pagsasaayos ng datos. Posibleng kailanganin mong ayusin ang iyong datos depende sa iyong layunin. Ito ay maaaring isama ang pagtagal ng mga duplicate, pag-categorize o pag-convert sa ibang format. Pang-lima, pagsusuri ng tendensya. Gamitin ang mga statistical na pamamaraan o iba pang mga tool upang tuklasin ang mga pattern o tendensya sa iyong datos. Pang-anim, interpretasyon. Sa pagtatapos, magbigay ng kahulugan sa iyong mga natuklasan. Ano ang mga implikasyon ng iyong datos sa iyong layunin o tanong? Iyon lamang ang ating tatalakayin sa araw na ito. Naway mayroon kayong natutunan sa ating mga tinalakay sa araw na ito. Magagamit nawa ninyo ito balang araw. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam sa lahat. 14. Mamamahagi ng talatanungan sa mga respondente. Pagkatapos maitakda ang metodolohiya sa pananaliksik, gumawa ng liham na humihingi ng pahintulot upang mapamahagi ng mga talatanungan sa mga respondente. Kung aprobado na sa mga kinaukulan ang liham, ay pwede nang umpisahan ang pangangalap ng mga datos sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga survey questionnaire. Kaya upang masusing maipaliwanag, maaari mong ilarawan ang iyong layunin sa pagsagawa ng survey.
ang uri ng impormasyon na nais mong makuha at paano mo plano gamitin ang mga sagot ng mga respondente para sa iyong pagsusuri o pag-aaral. Narito naman ang mga halimbawa na tanong na pwede gamitin para sa survey. Una, sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang issue sa lipunan ngayon? Pangalawa, mayroon ka bang mga suhestyon para sa pagpapabuti ng serbisyo o produkto? At pangatlo, paano mo sinusubukan mapanatili ang iyong kalusugan? Pang-15, kolektahin at ipunin muli ang mga nasagutang talatanungan ng mga respondente. Balikan ang luna ng mga respondente ayon sa naitalang schedule ng pangongolekta ng mga ibinigay na talatanungan. Tiyaking lahat ng mga katanungan ay nasagutan ng mga respondente at magpakumbabang magpasalamat sa mga ito bago umalis. Sa pagsasaliksik, mahalaga ang maayos na koleksyon at pagtipo ng sagot mula sa mga respondente. Iorganisa ang data sa digital format, kategoryahin ayon sa temang kolektado, at tiyakin ang tama at kumpletong impormasyon. Pagkatapos, suriin ang data bago ito ipasa sa pagsusuri. Nagbibigay daan para sa masusing analysis at wastong interpretasyon ng resulta. Halimbawa, maaaring gamitin ang Excel o iba't ibang software para sa data analysis upang organisahin at tuktasin ang mga pattern o trend sa mga sagot. Ang pagtatangka ng pag-aggregate o pagsuma ng parehong uri ng mga sagot ay makakatulong sa iyo na makabuo ng mga conclusion mula sa iyong pananaliksik. 16. Itali ang mga impormasyon o sagot ng mga respondente. Tingnan isa-isa ang mga talatanungan at itali ang bawat sagot ng mga respondente. Kailangang walang magkaligtaang impormasyon sa pagtali nang sa gayon maging akmal ang bilang ng sagot at bilang ng iyong kabuoang populasyon o bilang ng mga respondente. Ang pagsasagawa ng tali sa impormasyon o sagot ng mga respondente ay isang simpleng paraan ng pagkuha ng kabuuang bilang ng mga parehong uri ng sagot o pahayag. Halimbawa, kung mayroong tanong na oo o hindi ang mga posibleng sagot, gumamit ng tally marks para sa bawat sagot. Kapag umabot na sa 5, i-cross out ito at ilipat sa ibang hanay. Pagkatapos ng survey, bilangin ang tally marks para makuha ang kabuoang bilang ng bawat uri ng sagot. Nagbibigay ng madaling pagsusuri at pag-interpret ng resulta. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos mula sa nalikom na impormasyon. Ako si Jayla Ibasan. Ilahad ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos mula sa nalikom na impormasyon. Mayroong dalawang pamamaraan ang paglalarawan at pagbibigay ng interpretasyon sa mga datos na nakalap mula sa survey. Ito ay ang tabular na presentasyon at tekstual na paliwanag. Tabular na presentasyon. Sa pagpili ng tabular na presentasyon, mahalagang maisaalang-alang kung anong presentasyon ang angkop sa datos na ilalarawan o ihaharap. Sa tabular na presentasyon, ang ginagamit dito ay isang statistical na talahanayan. Sa presentasyon na ito, ang mga magkaugnay na datos ay inaayos ng systematic. Ang bawat numerical na datos ay itinatala sa ilalim ng isang column at katapat ng isang hanay or row upang ipakita ang ugnayan ng isang tiyak, compact at nauunawaan na anyo. Mga halimbawa: talahanayan, bar na graph, line graph, pie graph, mapa, ilustrasyon, chart ng proseso at pictogram.
Ngayon ay dadako tayo sa tekstual na paliwanag. Sa tekstual na paliwanag ay dapat nasa iisang talata lamang ang paliwanag at dapat walang konklusyon na naipahayag ang mananaliksik ukol sa datos na binibigyan nito ng interpretasyon. Inilalarawan ang mga datos sa pahayag kasama ang pagbilang o talata at bilang. Ang layunin ng tekstual na paliwanag ay para maituon ang atensyon sa mga mahahalagang datos at upang makatulong sa paglalahad ng talahayan. Sana ay iyong nauunawaan ang leksyon natin sa araw na ito. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik, ngayon naman tayo ay dadako sa lagong konklusyon at rekomendasyon. So ating isa-isahin kung paano nga ba isagawa ang mga ito, ano ba ang ating ilalaman sa kanila, at ano ba ang tagubilin para mabuo natin ang tatlong ito. Simulan natin sa lagom. Ang lagom ay ang pagbuo ng maiksing balangkas ng mga mahahalagang impormasyon ng ating pananaliksik. Narito ang tagubilin sa paggawa ng lagom. Una, pangunahing layunin ng pananaliksik. Pangalawa, mga respondente. Pangatlo, pamamaraan at instrumentong ginamit. Pang-apat, disenyo ng pananaliksik. At panglima, panahon ng pag-aaral. Ang susunod naman pagkatapos ng lagom ay ang konklusyon. Ito ay batay sa inyong mga nahinuha, interpretasyon o paglalahad batay sa inyong mga napatunayang impormasyon. Narito ang tagubilin sa paggawa ng konklusyon. Una, batay sa datos na nakalat. Pangalawa, masagot ang layunin ng pag-aaral. Pangatlo, maiksi ngunit informatibo. Pang-apat, ikaw ay tiyak sa iyong konklusyon. At panglima, ibang paraan sa papel, pananaliksik, ngunit iisa ang diwa. So, ang susunod naman ay rekomendasyon. Dito ay magbibigay tayo ng inyong mga suggestion o mungkahi para lalong magbigay ng kapakinabangan ng inyong pag-aaral. Ang tagubilin sa paggawa ng rekomendasyon. Una, huwag magrekomenda ng hindi kasama sa natuklasan. Pangalawa, makatotohanan, nakakamit at praktikal. Pangatlo, pang-individual, pangkat o tanggapan. At pang-apat, para sa ibang mananaliksik. Muli na naman ako nagbabalik upang talakayin ang mga halimbawa sa mga paunang pahina. Ito ang unang halimbawa ng paunang pahina. Pamagat. Naglalaman ng pamagat ng pananaliksik, pangalan ng mananaliksik, pangalan ng guro, asignatura at petsa ng pagpapasa. Ito ang halimbawa ng pamagat. Pamamaraan ng pagtuturo ng wika. Isang pag-aral sa mga mag-aaral ng unang taon sa mataas na paralan. Ni Juan de la Cruz, Guro, Maria Santos, Asignatura, Pilipino. Petsa ng pagpapasa, Enero 15, 2022. Pangalawa, talaan ng nilalaman. Naglalaman ng balangkas bilang ng pahina at pagkakasunod-sunod ng nilalaman ng pananaliksik. Halimbawa, introduction, layunin ng pag-aaral, suliranin, kahalagahan ng pag-aaral. Metodolohiya, disenyo ng pananaliksik, mga respondente, instrumento ng pag-aaral. Mga natuklasan, pagsusuri ng datos, interpretasyon ng mga resulta, conclusion, buod ng natuklasan, rekomendasyon para sa mga susunod ng pag-aaral. Pangatlo, talaan ng talahanayan at graph. Listahan ng mga talahanayan at graph na matatagpuan sa loob ng papel, pananaliksik kasama ang mga pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. Halimbawa, talahanayan 1, demografikong profile ng mga respondente, pahina 1. Talahayan 2, marka sa pagsusulit ng mga mag-aaral, pahina 2. Graph, pagbabago ng mga marka sa pagsusulit, pahina 10. Pang-4, dahon ng pagpapatibay, nagpapatunay ng pagtanggap ng mga kinauukulan sa pananaliksik sa pamamagitan ng lagda,
Halimbawa, lagda ng tagapayo. Ginang Maria Santos, Guro, Pilipino. Panglima, pag-aalay at pagsasalamat. Nagpapahayag ng pag-aalay ng pananaliksik sa isang tao o grupo at nagpapasalamat sa mga nag-ambag at naging bahagi ng pananaliksik. Pang-anim, abstract. Maikling buod ng pananaliksik na naglalaman ng layunin, metodolohiya, natuklasan, conclusion at rekomendasyon ng pag-aaral. At ito lamang ang mga halimbawa sa mga pangunahing pahinang. Sana mayroon kayong matutunan sa aking mga itinasalaysay. Magandang pagbabalik. Nandito na naman ako upang tiyakin kung ano nga ba ang kahalagahan ng isasagawang pag-aaral. Bilang isang mananaliksik, dapat alam mo kung ano ang kahalagahan ng iyong pananaliksik at naiisa-isa mo kung sino-sino ang makikinabang sa iyong gagawing pag-aaral. Halimbawa, mga mananayaw sa paaralang sekundarya ng Core NHS. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay magagamit bilang basihan ng pagsasagawa ng programa na makalilinang at makanlad sa antas ng tiwala at bilib sa sarili ng mga mananayaw sa paaralang sekundarya ng Core NHS. Ngayon, makakamit nila ang pinakamahusay na pagganap sa mga panahon ng kompetisyon. Mga susunod na mananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa mga susunod na mananaliksik na magsasagawa ng kaugnay na pag-aaral sapagkat nito ay maaari nilang gamiting batayan o sanggunian sa isasagawang pananaliksik. At nagbabalik ulit ako, si Precious Jamaica R. Mayones, upang tatalakayin ang Kabanata 1, ang suliranin at ang saklaw nito. Kahalagahan ng pag-aaral. Inilalagay sa bahaging ito ng pananaliksik ang mga tiyak na kahalagahan ng pananaliksik sa iba't ibang mambabasa ng pag-aaral. Maaaring ito ay mahalaga sa mag-aaral, magulang, guro, paaralan, mananaliksik, susunod na mananaliksik at iba pa. Sinasagot nito ang tanong na ano ang saysay ng pananaliksik na ito sa atin sa kasalukuyan at hinaharap. Sa paglalahad ng kahalagahan ng pananaliksik, mahalaga ng bigyang diin ang potensyal nitong magdulot ng impormasyon, kaalaman at pangunawa sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mag-aaral, magulang, guro, paaralan, mga mananaliksik at iba pa. Ito ay nagbibigay daan sa pagbuo ng mas malalim na kaalaman at solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng kasalukuyan at hinaharap. Ang mga natutunang impormasyon mula sa pananaliksik ay maaaring maging pundasyon ng desisyon, polisya o proyekto na magdudulot ng positibong epekto sa lipunan at komunidad. Ikalima, definisyon ng mga terminolohiya o katuturan ng mga katawagang ginagamit. Bahagi ng pananaliksik na nagsisilbing kalipunan sa mga terminong ginagamit sa isang pananaliksik. Binibigyang kahulugan ang mga termino batay sa kung paano ito ginagamit sa pananaliksik. Nakaayos sa normal na pagkakasunod-sunod ng alpabeto ng mga termino. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang saklaw at delimitasyon ng pag-aaral at batayang teoretikal ng pag-aaral. Saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Tinitiyak sa bahaging ito ng pananaliksik ang magiging tunguhin ng pag-aaral at pangunahing focus ng paksa. Malinaw na inilalahad dito kung sino-sino ang kabahagi ng pananaliksik mula at hanggang kailan ito gagawin, maging ang lugar kung saan ito isasagawa at kung ano-ano pa ang mga bagay na tatalakayin at hindi tatalakayin sa pananaliksik. Halimbawa, sinasagot nito ang tanong na mula saan, hanggang kailan, at sino-sino ang kabahagi ng pananaliksik na ito. Batayang teoretikal ng pag-aaral. Ang batayang teoretikal ng pag-aaral ay mga teoryang nabuo na. Ito
ito ang nagsisilbing gabay o batayan upang mapatibay ang isang pananaliksik. Mahalagang maglahad ng mga teorya bilang suporta sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. Ang mga teoryang ito ang magpapatunay kung bakit napapanahon ang isang pag-aaral. Balangkas konseptual ng pag-aaral. Ito ang bahagi na nagpapakita ng isang representasyon sa pagsusulat o visual na pamaraan sa pinag-aaralan sa pananaliksik tulad ng pangunahing salik, konsepto at variable. Pagitan ng balangkas na ito ay nakikita ang hinihiling kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Binubuo ito ng paghahanda, input, proseso, process at kinalabasan, output. Mga kaugnayan na literatura at pag-aaral. Tatalakayin sa bahaging ito ang mga literatura na may kaugnayan sa tinalakay na paksa. Nararapit na sikapin ng mga mananaliksik na ang mga nasabing literatura ay may lokal, nasyonal at internasyonal na literatura na di nagtatagal ng 10 taon mula sa naisulat na ang mga ito. Sabing idea ay i-apply rin sa kasunod na mga naunang pag-aaral ukol o kaugnay sa paksang tinalakay sa pananaliksik. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang metodolohiya ng pananaliksik. Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ito ang bahagi na kung saan pinipili ng mananaliksik ang pangkahalatang estratehiya upang pagsamasamahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan. Ito ang nagtitiyak na masasagot ng pananaliksik ang suliranin at matutupad ang layunin na itinakda nito. Kung ang disenyo ay tumutukoy sa kabuuang balangkas at pagkakaayos ng pananaliksik, ang pamamaraan naman ay kung paanong mabibigyang katuparan ang disenyo. Magandang araw sa inyong lahat. Muli nagbabalik upang talakayin na naman natin ang tungkol sa lokal at populasyon ng pananaliksik. Muli, ako si Kizal Zefania M. Ibo. Nakasaad dito ang mga batayang impormasyon tungkol sa kalahok ng pananaliksik. Kabilang sa mga ito ay kung sino, taga saan, o kaya ay kung sa anong institusyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok. Ibinibigay din ang batayang impormasyon gaya ng propesyon, edad at kasarian depende sa pangangailangan ng pananaliksik. Ipinapaliwanag din dito kung saan gagawin ang pananaliksik at ang proseso ng sampling na pinagdaanan at kung ano ang dahilan o pinagbatayan ng pamimili ng kalahok. Diyan lamang nagtatapos ang aking bahagi. Maraming salamat at paalam! Maligayang pagbabalik, andito akong muli upang italakay naman sa inyo ang kasangkapan sa paglikom ng datos o instrumento ng pananaliksik. Ako nga pala ulit si Sheena May Sarong at itatalakay ko ngayon ang kasangkapan sa paglikom ng datos o instrumento ng pananaliksik. Ano nga ba ang kasangkapan sa paglikom ng datos o instrumento ng pananaliksik? Ilalahad dito ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. Nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrument. Halimbawa, kung magsasagawa ng pagkikipanayam, kailangan ang gabay ng panayam o talaan ng mga tanong. Kung obserbasyon naman, kailangan din ang isang talaan o listahan na magsisilbing gabay sa mga dapat bigyang pansin sa obserbasyon. O kung survey naman ay questionnaire o talatanungan. Kailangan laging nasa isip ng mananaliksik kung masasagot ng instrument ang mga suliranin ng pananaliksik. Halimbawa, questionnaire o questionaryo, isang listahan ng tanong na ini-administer sa mga respondente para kunin ang kanilang mga opinyon, kaalaman at karanasan. Pangalawa, interview schedule o schedule ng panayam. Isang oras na nakatakda para sa face-to-face o online na panayam na may itinakdang tanong upang makuha ang pambansang datos. At ang pangatlo naman ay surveys or surveys.
pamamahagi ng mga katanungan sa maraming tao upang makakuha ng malawakang datos ukol sa isang particular na issue o paksa. At yun lamang po sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw sa iyong lahat. Ako po si Claire V. Salasalan. Itakda ang metodolohiya ng pananaliksik. Lokal at populasyon ng pananaliksik. Nakasaad dito ang batayang impormasyon tungkol sa kalahok ng mananaliksik. Kabilang sa mga ito ay kung sino, tagasan o kaya kung sa anong institusyon o organisasyon may kaunay ang kalahok. Mga halimbawang panaliksik sa Filipino, batayan sa layunin gamit ni todo etika ng panaliksik. Dadako naman tayo sa kasangkapan sa paglikom ng datos. Nakabatay sa disenyo at pamaraan ang instrumento. Halimbawa, kung magsasagawa ng pakikinayam, kailangan ang gabay sa panayam o talaan ng mga tanong. Kung obserbasyon, kailangan din ang talaan o checklist na magsisilbing gabay sa mga dapat bigyang pansin sa obserbasyon o kung survey naman ay questionnaire o talatanungan. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan ng paglikom ng datos. Una, questionnaire ay maaaring ginawa ng isang manaliksik batay sa kanyang pahayag o kaya naman ay mayroon talagang standard na ginawa upang masagot ang problema. Pangalawa, checklist. Ito ay ibibigay na mayroon lamang papilian ang mga respondente. Pangatlo, interview. Kadalasang ginagamit ito kasama ng questionnaire ngunit maaari ding puro lang interview ang gagawin kapag kwalitatibong pananaliksik. Pang-apat, observations. Pumupunta ang manaliksik sa lugar mismo ng kanilang sinasaliksik. Pang-lima, records. Ito ay maaring hingin na lamang sa gumagawa o mahawak ng datos. Paglalahad, pagsusuri, at pagpapakahulugan sa mga datos. Ito ang nagpapakita ng kontribusyon ng mananaliksik sa pag-unlad ng kaalaman sapagkat binibigyan niya ng panibagong pagsusuri ang mga orihinal na datos na nalikom sa pagtitiksik. Ngayon, ating talakayin ang Kabanata 3, Lagom, Konklusyon, at Rekomendasyon. Ano nga ba ang lagom, konklusyon, at rekomendasyon? Lagom, nilalahad rito ang buo ng pananaliksik na kung saan ginagamitan ng aspekto ng pandiwa ng pangnakaraan o natapos na. Mahalagang maibuod ang layunin ng pananaliksik, kahalagahan, saklaw at limitasyon, disenyo at pamamaraang ginagamit, respondente at treatment ng mga datos. Sa pagbuo ng lagom, mahalagang maisaulong ng mga mananaliksik na walang deduksyon o karagdagang opinyon hinggil sa paksang tinalakay sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaragdag ng bagong datos na natuklasan. Konklusyon, ito ay isang makatotohanang tuklas sa pananaliksik at dapat na nakaayon sa mga katanungan sa layunin ng mga isinasagawang pag-aaral. Rekomendasyon. Taglay na bahaging ito ang mga praktikal na mga suhestyon sa kung papaanong mas papabuti pa o mareresolba ang kasulukuyang iniimbestigahan sa isinasagawang pananaliksik. Listahan ng mga sanggunian. Ang bahaging ito ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan or sources na ginagamit ng mga mananaliksik sa kanyang isinasagawang pag-aaral. Karagdagang pahina o appendix. Nakapaloob dito ang ilang karagdagang dokumento na ginagamit sa pananaliksik. Halimbawa, aprobadong liham, transkripsyon ng interview, sample ng survey questionnaire, biodata ng mananaliksik, mga larawan, clipping at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming instructional video sa komunikasyon at pananaliksik. Naway mayroon kayong natutunan sa video na ito. Paalam!